Yun, isang mapagpalang araw sa atin lahat mga ka-channel. At sa araw na to ay try natin na maglaot. So kalmada. Habang kalmada ay samantalahin natin, no? At ang kaibahan nga lang nung mga vlog natin dati at saka ngayon, talagang may kaibahan ito dahil ito ay solo dayo. So yan, kita nyo naman wala tayong kasama. Oh, ayan. Solong-solo, nag-iisa lang tayo. At si Joy Adventure kasi bumalik na ng bayan ng Coron dahil may trabaho na inaasikaso. So si Papa Tonyo ay hindi naman natin pwedeng dalhin dahil may ginagawa din, busy rin. At sana sa araw na to ay makahuli tayo ng marami. At syempre ang ating hinihiling na mga gabay mula sa ating Panginoon. At sana ay samahan niya tayo palagi sa lahat ng ating mga ginagawa na hanap buhay. And siyempre patuloy pa rin ang aking pasasalamat sa inyo sa walang sawa po nyo laging pagsuporta at pagsubaybay at sa hindi po nyo pag-skip ng mga ads. Thank you so much, napakalaking tulong na po yun. At yan mga ka-channel, so sa araw na to ay umpisa na tayo magbiyahe. Let's go. Solo try natin magdayo ng solo, pero hindi tayo sisisid ng mga bahura-bahura sa kalagitnaan ng laot, kundi sa mga isla lang din. Kaya tara, let's go. Dito tayo sa spot Nangalaw or nga area. Dito ako ang may kasahan sa mga betis. Yan. So ganda yung panahon at medyo maganda yung agos mga ka-channel. Let's go! Sana makajakpat! Nakapag-bihis na tayo. So, let's go! Dive! Daming bintis. Ano kaya naghahan sa kanila? So, hanapin natin. Mahabol sa kanila. Ayan mga ka-channel, pagkatapos natin makapag-prepare ay agad na akong bumaba dahil sabik na sabik ako dito sa spot na to. At ang daming bait fish. At dito sa unahan ay pinuntahan ko kung saan madalas tayo nakakita ng GT. At dito nga, di tayo nagkapali. At yun nga lang ay sadyang napakailap. Ay yun, sayang. Mamsa na sana. Kaso lang, sumirit pa. Grabe sa pagkakataong ito mga ka-channel. Ang dami talagang mga dalagang bukid na bilog or sulid ang tawag ng karamihan dito sa amin. At ito ang madalas na kinukuha ng manigputok. Sobrang likot ng mga dalagang bukid or mga bait fish, kaya ang ginawa ko ay dahan-dahang bumaba at nagbottom. Medyo mali nga lang ang pagbaba ko, dapat pala ay doon sa unahan ng bahagya dahil kapag may dumaan ng mga isda ay mapapansin natin agad. Pero dito sa time na to, sadyang mali dahil kung saan papuntang isda, doon tayo bumaba. At dito sa bahagyang mababaw ay nag-dive ako dahil meron ako nakita ditong dalawang coral trout or lapu-lapu. At itong isa ay nasa labas, paalis na sana, kaya ito ang kinuha ko. Pero yung isa ay nakatago.
pinabayaan ko yun. Oversize na rin to mga ka-channel, kaya ito ang kinuha ko. Ayun, akala ko di na matatamaan. Buti na lang, nung tirahin natin, tinamaan naman. Wow! At ito ang naging unang isda natin sa araw nito mga ka-channel, isang coral trout or lapu-lapu. Ayan, ang ganda ng pagkakatama. Headshot sa likod ang tama. Ayun. Walang kawala mga ka-channel dahil sobrang ganda ng pagkakatama. Ayan, dito pa sa may bahagyang hasang, tumagos ang ating shop. Secure na ang ating unang isda sa araw na to. Another pagsisid, isang coral trout muli ang ating nakita dito sa gilid ng di gaano kalakihan bato. Kaya nung babae natin, di tayo nabigo. Boom, sapul, headshot mga ka-channel, sa ulo ang tama. Wow! Ito ang naging pangalawang isda natin sa araw na to. Coral trout pa rin or lapu-lapu. Muling pagsisid mga ka-channel kung saan nakakita tayo ng rabbit fish or samaral. Kaya nung pagbaba natin at nagsagawa ng pagtira ay di naman tayo nabigo dahil tinamaan naman nung tirahin natin. Yun o. Rabbit fish ang ating naging pangatlong isda or samaral. Ang karamihan, ang tawag dito sa amin ay kitong. At ang ganitong klaseng samaral mga ka-channel ay hindi lang sa sinabaw or pinirito, masarap din sa pinaksiw. At dito sa part na to mga ka-channel ay nag-drop tayo dahil may nakita tayo ditong grupo ng surgeon fish at saka unicorn fish na nakita ko dito sa unahan at nagsagawa ng long dusting, pero yun nga, ayaw ibigay ang tamang pagkakataon upang makatira tayo dahil sadyang napakalikot ng isda dito sa parte na to. Medyo may kalikutan yung camera natin mga ka-channel dahil ang ating lagyanan na case ay maluwag ng konti.
At nag-long dusting tayo mga ka-channel upang magsagawa ng pagtira. At nung tumira tayo ay nakawala pa. Sayang naman. At grupo muli ng barakuda ang ating nakita dito. Ito rin yung grupo ng barakuda na nakita dati ni Joy Adventure at ni Buhay Isla. At nung napansin ko na medyo may isang piraso na malaki, kaya tinira ko na. Sapul ka ngayon. Sobrang likot, kaya sa store mo tayo. Boom! Sapul, tinamaan. At habang paahon tayo mga ka-channel, sobrang dami. At nag-video ako ng saglit bago ako umahon. Dahil nainggit ako sa grupo ng barakuda. Ayan. Grabe talaga. Libo-libo sila na magkakasama. Di natin napuruhan yung barakuda na natira natin. At ang ganitong klase mga barakuda mga ka-channel ay di pa sila nangagat kapag di mo pa napuruhan. At kapag malalaki na ay wag mong basta-bastahin na tumira at hilain. Kung sakali man tumira ka ay siguraduhin mo na spine shot yung pagkakatira. Dahil kapag di mo napuruhan ang ganitong klaseng isda, ikaw ang titirahin. Dalawang dugtotoo na ang nakita natin dito, pero nung padra pa lang tayo, sumirit. Sobrang ilap ng dugtotoo na to mga ka-channel. At yun nga ay hindi binigay ang tamang distansya upang matira natin. Ayan, sobrang layo, kaya di ko na pinilit nang sa gayon ay di sila magiging mailap. Binibiro pa yata ako ng mga dugtot na to. Lalayo, babalik, kaya bahala kayo. Nag-bottom time tayo mga ka-channel. At ayan, ayaw talaga. Sayang. Nako naman. Muling pagsisid ng ating ginawa kung saan napakita ang grupo ng Slender Unicorn. Pero yun nga, dahil nag-abang-abang muna tayo dito, ambos-ambos muna. Dahil isa sa mga technique na ginagawa ni Joy Adventure ay yung mga ganitong estilo na mag-ambos at mag-long dusting. Ayan, ang paglingon ko dito, may nakita tayong isang piraso. Ayaw nga lang lumapit ng bahagya at ayaw ibigay ang tamang distansya upang matira natin. Sakto lang ng paglingon ko. Kaya dito sa pagkakataon ito, nakita ko na grupo-grupo ang bumalik na mga slender, kaya nagsagawa tayo ng pagtira. At ayan, boom, sapul, double shot mga ka-channel. Unang beses ko makahuli ng double kill. At yung isa ay di naman gaano maliit at di gaano malaki, kaya goods na rin. Okay kayo, for the first time at tuwa ako nung paahon dahil naka double shot tayo. At ayan, sa wakas nahuli rin ang magkapatid na to. Wow!
At ayan mga ka-channel, pagkatapos ko matira ay bumalik muna ako sa bangka upang dito tanggalin yung 2 piraso. At yun nga, hapon na rin. Kaya nag-isip-isip ako na magpahinga na rin. At syempre pagod na rin tayo para sa araw ng bukas ay may panlaban tayo. Okay kayo. Yun, magandang hapon sa atin lahat. Ayan mga ka-channel, nakahapon na tayo. Ang huli natin sa araw na to ay ano lang, bali 6 na piraso. Pero yung isa ay inihaw natin kanina. At yun nga, hindi tayo nakadali ng malalaki, pero okay lang. Ayos lang yan dahil kahit papaano may nahuli rin naman tayo. Yung huli natin lahat ay ito, isang lapu-lapu, surgeon fish, yan, mayroon tayong huling 2 double kill kanina pagtira natin, tapos isang rabbit fish, torsilyo, lapu-lapu, yan, 2 surahan na double kill. First time natin na makatira ng double kill dito sa spot kung saan madalas nakakapana si Joy Adventure ng ganitong klase rin size mga ka-channel. Sa dayo tayo, nagdayo ako solo. Ayos natin, ilagay natin una, dalawa, lapu-lapu. Ito, oh, okay pa, magalaw pa, oh. Sabi, laki. Torsilyo or barakuda. Hindi tayo pinagaluban ng malalaki dahil maliit lang ang ating box. Baka mamaya siguro kung pinagaluban tayo ng malalaki ay hindi na magkasya dahil maliit lang box natin. Yan, magbihis tayo tapos magkape. Yun, nagpapoy tayo dahil nag-init para makapagkape tayo. Ayan. Ay, ininit. Nag-init tayong tubig. Oh, kape tayo mga ka-channel, tapos pahinga, tulog. Pero bago tayo matulog, kain muna. Hapon na. Ayan o, tulubog na yung araw. Grabe, ang ganda tignan o. Nasa tapat ng bulubundukin. Tapat na tapat talaga. At syempre mga ka-channel, kape tayo, kape. Yan, strong na kape. Higop. Sarap. Tapos yung inihaw natin kanina, ayan, may apoy pa kaya initin natin para masarap ang kain natin. Okay, ayan, mainit na inihaw. Inihaw na mainit. Yun, kain tayo. At habang nagkakape, kain na rin diretso. Hapon na kasi. Yan, kanin natin, sausawan na may sili. Siyempre yung ulam natin, yung sobra natin kaninang inihaw na lapu-lapu. Ayun o. Okay, samahan niyo ako na kumain sa hapong ito. Siyempre kape, hindi mawawala. Sarap. Hapon kasi, kaya hapon na.
Yun, isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga ka-channel, sa lahat po ng ating mga ka-channel. So ngayon ay pangalawang araw natin dito sa laot ng Nangalaw area. Ayan yung Nangalaw. At medyo napagod tayo ng konti dahil palaban tayo kahapon. So, simula nung pagdating natin dito hanggang sa alas 5 ng hapon bago tayo tumigil sa paglangoy, no? At yun nga, ang pinagkalob sa atin ay pinakita ko naman sa inyo kahapon, isang lapu-lapo, dalawang lapu-lapo, isang rabbit fish and isang barracuda, tsaka yung dalawang pirasong surgeon fish, hindi, slender pala. So ngayong araw mga ka-channel ay prepare lang tayo at konting ensayo para kahit paano ay may panlaban tayo. Medyo masarap din naman yung tulog natin dahil dito tayo sa may lambat na ginawa natin. Matibay naman yung lambat na to dahil ito yung lambat ng pangulong. So nilagay ko dito para pwede mahigaan ng kahit paano. Ayan. At maya maya dive tayo. Yan, napakaaga pa. Hindi pa nakasikat yung araw. Good morning sa lahat ng ating mga ka-channel. Ang daming bitfish, kawan. Sana ay may magpakita na sa atin na malalaking isda ngayon. Let's go. Pagkatapos natin makapag-prepare, another dive na naman sa araw na to. At ito ang naging pangalawang araw natin. Sobrang ganda ng pagkakataong ito mga ka-channel dahil unang baba pa lang natin ay sinalubong tayo agad ng grupo ng maliliit na isda. At ayan, para bagang may humahabol sa kanila, kaya nag-dive tayo dito. At mayroon nga sana, yun nga lang ay hindi lumapit. Another pagsisid mga ka-channel, isang king mackerel pala ang humahabol sa mga isda. At di naman tayo nabigo nung babae natin dahil habang nagbo-bottom tayo, bumalik, umikot papunta sa atin. At ayan, slow mo. Sa pool ka ngayon. Boom, sa pool mga ka-channel. Ayan, sobrang ganda ng pagkakatama. At isa sa mga pagkakataon na tinuro sa atin ni Joe Adventure na kapag nakapana ka ng king mac ay huwag mo basta-basta agad na pigilan yung ating buya dahil yan ay pwedeng mapunit or hindi natin mahuli. Kaya pinabayaan ko muna at nung hinila niya na ang buya natin, naramdaman ko na talagang maganda ang pagkakatama. At ayan, medyo tinamaan pala yung buto ng king mackerel kaya hindi siya agad ng tagal sa labanan. At ayan, nanghihina na yung king mac habang hinihila. Grabe mga ka-channel, maaga pa king mac na. Sana all. Wow! Kung alin yung malapit na mga ka-channel, pumalag pa kanina kaya nung mahawakan natin yung buntot, kaya secure na yung unang king mac na nahuli natin sa araw na to. Ayos mga ka-channel, may pambawi na tayo sa ating diesel sa pagkakataong ito. At dahil nga wala tayong kutsilyo kaya sima ng flapper ng pana natin yung ating ginagawang pang saksak sa hasang at sa bandang ulo para kahit papano ay di na magpanlaban ang ating mga isda na nahuhuli.
Okay kayo. Salamat sa Diyos sa biyayang kanyang pinagkaloob sa atin sa araw na to. Pagkatapos ko masecure yung King Mac na napano natin kanina. At ito, may isang King Mac na naman na nagpakita sa atin. Sobrang lapit. Kaya lang nung tirahin natin. Ayan o. Boom, sapul mga ka-channel. Yun nga lang dahil sa sobrang likot ng King Mac at tumama sa buto kanina ay nabunot yung pagtira natin. At another pagsisid ang ating ginawa dito sa spot na to, kung saan mayroon tayong panibagong target. Nag-drop ako dito sa lugar kung saan madalas may mga pelagic na isda dumadaan. Ang daming palata. Grabe. Yun nga lang ay medyo may kalabuan ng dagat sa pagkakataong ito. At alam niyo ba na sa bawat punta namin dito na may agos ng konti at malabo ang dagat ay naglalabasan yung mga king mackerel or anong klase pa ng mga isda. At ang daming ng dalagang bukid na malalapad at dalagang bukid na bilog. Grabe naman. Sana ang lugar na ito ay patuloy na pinoprotektahan ng barangay ng Alaw. Shoutout sa kapitan ng barangay ng Alaw na laging nakaprotekta sa kanilang area sa ipinagbabawal na bongbong or sudyo. At ayan mga ka-channel, kung napapansin nyo po, may isang malaki, isang green jobfish or malaguno. Muling pagsisid ang ating ginawa dito sa unahan pagdating ko dito, dahil mayroon tayong nakitang tatlong king mackerel ang umaaligid at medyo may kalayuan na nung pagbaba natin, hanggang sa di natin inasahan na nung paglingon natin katagalan ay napakalapit na pala, di ko agad na puna. Kaya lang lumayo ng bahagya at nung tirahin natin, sayang mga ka-channel, medyo mataas ang ating pagkakatira kaya natanggal pa rin. Sayang. Naku naman. Ay, nabudot. Siguro dulot ng pagod mga ka-channel, kaya nag-decide na rin ako na magpahinga muna at maya maya subok tayo muli. Yan, pahinga muna tayo saglit mga ka-channel at makapag-relax man lang. Sabi sayang. Lahat ng nakita natin King Mac, kaya hindi ako nagkakamali, parang ito, yung biraso. Tapos yung huling tira natin may kasama sanang bali apat sana yun, natira natin yung isa. Sumablay na naman tayo dahil sa shop natin. Let go po naman dahil isang ano lang kasi, isang flapper. Grabe, sayang. At pinakitaan din tayo kanina ng GT 3 pieces, may lap nga lang. Dogtot, asas, nako naman, ayaw ipagkalob sa atin yung mga dogtot na ngayon, pero okay lang dahil nakatangigi tayo. Okay, ayos mga ka-channel, at kain lang tayo tapos pahinga, live tayo ulit. Yun, dahil tapos na tayo nakapagpahinga at kumain, balik dive tayo mga ka-channel. Dahil kapag wala, huwag natin pilitin. Tara, let's go! Another dive mga ka-channel dito sa spot kung saan mayroon tayo nakitang grupo ng slender.
At sobrang dami. Ayan o. Pumuputi-puti. At alam niyo ba na sa sobrang likot at di mapakali ang slender or surahan ay di tayo nakatira. Sayang. At nang dahil ayaw tayong patirahin ay umahon ako upang maghanap ng ibang target. At ito, grupo ng barakuda muli ang ating nakita. At ito rin yung grupo ng barakuda na nakita natin kahapon. Medyo kumunti sila ng bahagya. Ayan, grabe. Ang ganda tignan ng mga barakuda, mga ka-channel, lalong lalo na kapag mas marami pa sila na makikita natin. Natuwa ako ng bahagya dito sa dami ng mga barakuda na nakita ko, kaya di na ako bumawas. Ang ginawa ko ay video na muna at nagbabay sa kanila dahil mawawala din niya mamaya. Medyo napapagod na rin tayo, mga ka-channel, dahil ilang oras na rin yung langoy natin sa araw na to. Kaya ang ginawa ko ay nagtanggal na ng rubber upang makapagpahinga. At syempre makapagbiyahe na rin dahil medyo may kalayuan pa ang ating biyahe. Ano tayo? Uwi na. So yan, mga ka-channel, biyahe na tayo pa uwi dahil hapon na, pagod na tayo, pahinga. Tapos pag kalmada, di tayo titigil, balik pa rin tayo dito dahil ang dami sanang isda na nakita natin pero hindi talaga para sa atin. Sinubukan naman natin tirahin, yun nga. Bali, di ko alam kung tama ba yung ano ko, tansya. Lahat ng nakapana ko na King Mac ay tatlo. So dalawa doon ay talagang di naman bumuka yung flapper. Kita naman talaga na nangalahati sa ating shop. At yun, di pinagkaloob. Tumira din tayo ng tribale. Ganun din, medyo mataas yung tira natin. At nakaalpas. So yan, biyahe tayo. Tara, let's go. Yun, mga ka-channel, nandito na tayo sa bahay. Di natin nakuha ng video kanina yung pag baba ng isda. At pinabinta ni Mrs. yung tanigi ay 6.6 tag 160. Yun, 160. Tapos yung kawilbig natin na yung malaguno, hindi natin nakuha ng video.
yung pag ano. Hindi, nakuha natin ng video yung kanina. Tapos na-delete ko. Yung na-delete ko ay mali. Sayang. So kumita pa rin tayo ng 1,325. Ayan. 1,325. At binawasan ng krudo. So yung krudo ay 2 galon kalahati, 800. So may sobra tayong 525. Ayos. At kahit papaano, di tayo nalugi sa ating konsumo. Shoutout nga pala sa lahat, no? Sa lahat ng ating silent viewers, mga bata o matatanda, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na OFW, kung saan dako man ang mundo. Ayan mga ka-channel, nakahubad pa tayo. So, Makati kasi. At luto si Mrs. ng ulam mamaya. Yung barakuda. Kaputol ng barakuda. Okay kayo.